Kasong paglabag sa Philippine National Nuclear Energy Safety Act, Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act of 1990, Consumer Act of the Philippines at Presidential Decree No. 1586 o ang Environmental Impact Statement System. Itong mga reklamong tinitingnan ng National Bureau of Investigation na maaaring ihain laban sa sinalakay na paggawaan ng bakal noong August 13. Ayon sa NBI, naisangguni na nila ito sa Department of Justice. Sa isinagawang raid ng NBI at Presidential Anti-Organized Crime Commission noong nakaraang linggo, nadiskubre sa loob ng Davao Mighty Steel Corporation ang mga radioactive materials tulad ng uranium-238 at thorium-232 na ginagamit sa paggawa ng mga bakal. Ayon sa mga otoridad, lumalabas sa pagsusuri na lumagpas sa itinakdang applicable exemption level ang ginagamit na radioactive materials ng naturang pabrika, nalabag sa regulasyon ng Philippine Nuclear Research Institute. Bukod dito, natuklasan din ng NBI at PAOK na mahina umano ang kalidad ng mga steel bars na ginagawa ng nasabing pabrika. Lumalabas din sa investigasyon na ilan sa mga bakal na gawa ng Davao Mighty Steel Corporation ay nadiskubre sa mga gumuhong gusali nang tumama ang magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang product tracing ng mga otoridad sa mga bakal na may radioactive materials na naibenta na sa merkado. Benedict Samson, humahatog sa balita ngayon.